Hi guys! Welcome back to Teacher Jen Tutorials, an informative YouTube channel. So here today, we will have another DepEd order that we will study. Hihimay-himayin ulit natin, and I'm referring to DepEd order number 5, the rationalization of teachers' workload in a public school and payment of overload. Based po dito sa kanilang rationale, talaga namang in-ensure ng Department of Education na magkaroon ng quality teaching workforce ang lahat ng mga kaguruan ng Department of Education. Kaya naman ginamit nilang tool yung PPST, yung Philippine Professional Standards for Teachers. Dito kasi kumuha sila ng mga data para ma-measure yung performance, yung attainment ng proficiency, and yung professional development ng mga teacher ng Department of Education. Pero hindi nila inalis yung pag-consider din naman sa Magna Carta Act for Teachers, yung magkakaroon sila ng holistic well-being, o kaya pina-prioritize nila yung kapakanan ng mga teacher kung ilan lamang dapat yung kanilang teaching load sa loob ng isang araw. Based naman dito sa kanilang policy statement, ang goal naman nitong DepEd Order number 5 ay para ma-achieve natin yung pantay-pantay at saka yung pagkakaroon ng equal distribution ng mga teaching load para sa ating mga teacher. Para na rin syempre ay mawala or maalis or ma-streamline yung mga ancillary tasks na ibinibigay sa mga teachers na hindi naman teaching-related workloads. With regards na nga dito sa streamlining or pag-aayos ng teaching workload, sinabi dito sa number 1 guidelines and procedure na ang public school teacher daw ay dapat magkakaroon ng 8 hours of work per day. At yung 6 na oras dito dapat ay nakalaan para sa actual classroom teaching. At yung 2 oras naman dito ay allocated na sa mga ancillary tasks ng mga teachers. Pag-usapan natin mamaya kung ano yung mga ancillary tasks na ito. Sabi pa dito na wala daw dapat mga teacher na magsasubmit pa ng mga kung ano-anong documentary documents para evidence na kung sila ba ay nagtrabaho or hindi yung sa loob ng 2 oras na ito. And then nakalagay dito sa number 2, in a week, a teacher must be able to render 30 hours in actual classroom and then 10 hours of teachers' ancillary tasks. With regards to teaching load, magkaiba naman po ang definition nito para sa teachers 1 to 3 and then master teachers. Sa teachers 1 to 3, they shall render 6 hours sa actual teaching load nila or magtuturo sila inside the classroom, and then yung the rest 2 hours pwede na itong gawin sa labas ng school. And master teacher, on the other hand, meron dito sinasabi na may 6 hours din silang classroom teaching sa loob ng classroom. And then, yung 2 hours naman nila, iaalat nila ito sa ancillary task nila. And then, yung master teachers naman na may class advisor, ay part ito ng 6 hours ng teaching classroom nila or classroom teaching nila. And then, yung master teachers din, as defined in the PPST, meron din dapat silang coaching, mentoring, and provision of technical support doon sa kanilang mga teachers na hinahawakan. Kasi yung mga master teachers, meron silang mga mentees. Isa pang mahalagang points dito sa teaching load, yung nasa paragraph 2, class advising duties as a part of ancillary tasks of teachers shall be treated as a teaching load equivalent to 1 hour per day or 5 hours per week. Included na dito yung 5 hours nila na prescribed sa allotted time nila. Nandiyan na rin yung homeroom guidance. And yung number 10 naman, yung remediation para i-enhance pa yung mga klase or remedial classes or yung mga follow-ups, yan, kasama na po yan dyan. And also, number 4, yung program-based strategy approach intervention na ginagawa natin ng mga advisors at yung mga learners na kailangan talaga ng additional na guidance para sa kanila. So, kasama yan sa ating workload.
Para naman sa mga teachers na itinalaga bilang teacher in charge or TIC ay magiging considered silang school heads. So yung designation ng pagka-TIC dapat may document ito, no? Supported document signed by the division superintendent nila, and syempre dapat ito ay nakalagay doon yung kanilang mga job description. So kapag ikaw ay TIC, dapat hindi ka na nagtuturo. So dapat ang ginagawa mo ay for the admin task. Pero kung kinakailangan talaga at kulang ng teachers, si TIC ay pwedeng magturo, no? Nakalagay dito for 2 hours ang kanyang workload lamang doon. Tapos pag sumobra na ang kanyang ginagawa, 8 hours sobra na, dapat ito ay binabayaran na po. And kasama din doon yung mga ALS teachers, yung mga SNED teachers, sila din po ay dapat merong ganitong 6 hours workload and 2 hours na kanilang perform as ancillary task po nila. So with regards naman to teaching overload, sabi dito sa number 1, makukonsidered kang overload kung ang teaching or classroom teaching workload mo ay nagsobra sa 6 hours. Para ikaw ay makonsidered na sobra ang oras or teaching overload ka. Sa pangalawa naman, sinasabi dyan na dapat ang maximum hours na over mo is 2 hours para ma-considered as overload ikaw. Sa number 3 naman, nakalagay dyan, syempre, yung magdideclare lang ng mga teachers na merong overload ay yung school na according to the planning officers ay merong teacher shortage. So kung wala, hindi dapat nagdideclare na merong overload. Okay? Or classroom overload yung mga teachers. Sa number 4, yung sinasabi po dyan na dapat daw ang mga teacher bago nila tanggapin na yung kanilang overload ay nakapag-perform muna sila ng 6 hours classroom workload. And then, yung teachers din sa number 5 na under sa contractual or LSB ay hindi sila eligible sa pagkakaroon ng compensated teaching overloads. So, ganito naman, no, yung payment for teaching overload. So, babayaran nga sila as overload pay. So, si school head, may records dito ng in a weekly basis, and then yung payment nila is quarterly. So, sa school fund, kukunin ito. At kung wala namang sapat na school fund, sabi dito, pwede siyang bigyan ng VCS or yung vacation service credits. Yung vacation service credits na to, binibigay ito sa teachers na may mga ancillaries. Gaya ng dati, no, yung teaching related assignments. So, beyond the regular work hour. So, merong vacation service credits sila. 8 hours shall be equivalent to at least 1.25 vacation service credits. So, kung marami, mas maganda. And lastly, ito namang mga teaching-related assignments. Ito naman yung maliban pa sa mga ancillary tasks na naka-assign sa isang teachers. Ano-ano ba to? So, nandyan yung school coordinators, kagaya ng mga reading, literacy and numeracy, research coordinator, special needs, education or yung SNED, information and communication technology or ICT, guidance and advocacy, at yung inclusive education. Next, meron naman yung mga trainer or advisor, like yung mga school paper advisor, sports advisor, yung supreme elementary or yung supreme secondary learner governance. Sa chairmanship naman, ito lang yun, yung grade level chairman and then yung learning area chairman. Subscribe and like for more. Thank you!